Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Halos kakauwi ko lang galing alam nyo na. So, galing tayo ng gagalaw. So, galing ako ng walking and kakaligo ko lang ulit. So, yeah. So, medyo late na naman ang ating upload. I'm so sorry dahil nga napuyat ang gate. Kakabasa ng mga balita, ng mga nangyayari sa ating mundo. And as you all know, nag-ano na talaga, ang daming mga nagmamahal. Ang mahal na ng gas, ang mahal ng mga pagkain. So, siyempre, ano yan, unod-unod. So, magkakaano yan sila, magkakarugtong. And may mga iba na nagpa-panic buying. Actually, normal naman. I think, yeah, ganun talaga. Yung iba magpa-panic. It's good din naman. Pero wag naman yung ganun. Okay naman na maging handa tayo. Kasi yun naman talaga dapat natin gawin. Pero wag to the point na maaano ng ating mental health. Okay din na prepared tayo. Actually, kahit ako nag-ready ako ng mga pagkain, ganyan, just in it, na magmahal sila ng todo. Pero regarding naman sa ating kuryente, I don't think na maapektuhan tayo gaya ng Cuba dahil tayo naman ay hindi naman tayo dependent sa isang source of energy. Actually sa amin sa Leyte, if I'm not mistaken, it's somewhere in Ormoc ba? O medyo thermal doon, may source of energy sa amin sa Leyte. And I think meron din sa Laguna and meron din sa Ilocos sa mga wind, so I'm not really knowledgeable about that. Pero one thing is for sure, hindi naman tayo kagaya ng ibang na total blackout. So no need to worry. Although yeah, okay din na magtipid-tipid tayo kasi for sure magmamahal ang kuryente. Alam niyo naman ang meral kapag nakahanap ng ng pagkakataon na magmamahal talaga yan. So yeah, medyo tipid-tipid tayo and if you can invest, iba talaga. Ngayon ko rin naisip na iba rin talaga yung solar power. Yung imama, naalala ko meron ang solar fan. Ang cool nga parang nga yung ulan na yun, cool pala yun. But anyway, ngayon na nababasa nyo sa title, ang topic natin ngayon ay all about cutting off friends. Actually nakita ko ito kay Darla. Kay Darla ko ito nakita. At magpupula tayo ng lipstick ngayon. Halata bang pulang-pula ko? So, ang ating topic for today is cutting off friends. Pero bago yan, muna tayong deodorant pala tayo. So, halata bang may lakad ang mama-mama nyo? May lakad tayo. So, our topic is cutting off friends. Is it okay to cut off friends? Well, the simple answer is yes. Ba't ako nag-i-English? Oo naman, kagaya ng is it okay to cut off family member? Yes din po. Okay lang na mag-cut ng friend or family member for your peace of mind. Although dapat pinag-iipan mo talaga maigi, hindi yung I think hindi ka naman magka-cut off ng friend kung hindi naman grabe na rin yung pinagdadaanan mo or nararanasan mo sa taong yun. I think magiging valid talaga kasi ikaw din naman sarili mo nakakaalam kung when is the right time to stay away from those people, di ba? It's okay to cut off friends, kagaya ng kung lagi ka nang nasasaktan or kung feeling mo na minamaliit ka, if you're not happy anymore, di ba? Ganun yung yun yung or niloko ka. I think that's the reason for you to cut off people in your life. So ako actually, naman na rin ako yung moment sa life ko na ako naman, ito, to be exact, to be concrete, nung hindi kami okay ng mga BNT, way back before, yung pumutok yung 50K, feeling ko that was the moment na sabi ko, ay ika-cut off ko na to sila sa life ko. During that time, I'm speaking on my experience lang naman. So during that time na, talaga yung na yun, so ang ginawa ko sa isip ko, on my mind, sabi ko, hindi na ako magiging okay ulit sa mga baklang to. During that time. So during that time, yun yung pinaka iniisip ko na I will never be okay with the people again. Sabi ko, parang okay na ako, happy na ako na meron akong additional,
yung iba naming mga friends, in that time. Pero, life as a funny way, naman. Basta, sabi nga nila, hinihilom ng panahon yung mga ugat na meron tayo. And, yun yung nangyari sa akin actually. Ang sabay nung pagsabi ko na ika-cut off ko na sila, okay na ako, kung sino ang mga tao na nakapaligid ko during that time. That time din, hindi man nahingi ng sorry directly, hindi man parang sa utak ko, pinatawad ko na sila kasi ayokong nasa akin yung bigat that time. Sabi ko, okay na ako, makita ko sila o hindi, fine. Anyway, marami naman akong kaibigan, hindi naman ako hirap maghanap ng kaibigan din. Dahil sabi nga nila, may congeniality, may friendship daw ako. Which is kind of true. Kasi ako naman, kahit saan mo ako ilagay na lugar, marami talaga ako nagiging friend. Iba't ibang edad, mapabata, kahit yung mga toddler. Mahilig ako madali akong maging, kapalagayan ng loob. Even mga nanay, mga lalaki, babae, as in, may congeniality, sabihin na natin. So, ganun na nga. Nung in-invite ako ni Mother Queen na pumunta sa Mausoleo ni Lloyd, I didn't know. Although I was kind of hoping na nandoon sila kasi medyo matagal na rin naman ang lumipas. So, para I was hoping na nandoon yung ibang bakla para rin makahingi ako ng sorry personally, and it happened. Nandoon sila. Nung una nga akala ko hindi kami magpapansinan, hindi kami hindi na magiging okay ulit. Pero that day, parang yun yung time na nagkaroon ulit ng parang communication, na rekindle. Hindi man on the spot, pero naramdaman ko na parang, okay, parang I was forgiven. And ako naman parang, wala man silang kakalan. Pero alam mo tanggap mo rin mo na, okay na ako. Kahit anong mangyari. Kasi ayoko lang talaga na may bigat akong ninadala sa loob ko. And yun, parang yun yung yun yung narealize ko din na, kahit pala sa isip mo, nag-cut off ka na ng, kasi sabi naman, cutting off, di ba, cutting off friends means not having a communication with them at all. As in, wala na talaga, hindi yung nag-uusap pa rin kayo, hindi yung cutting off. Ang cutting off talaga is no communication at all, not talking to them in person, or even via chat, or whatever. So, dun lang ulit, parang nagkaroon yung, ko sa kanila, parang, naging okay din naman kami. But, hindi ko masasabi na lahat ng scenario magiging katulad sa akin. At hindi rin lahat natin pwedeng i-judge lahat ng tao kung bakit sila umabot sa point na kailangan nilang i-cut yung isang particular person sa buhay nila. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung nangyari between the two of them. Or kung sa friendship na meron sila. Diba? We can only assume or we can only give our feedback, pero hindi naman talaga natin masasabi na, ay dapat hindi i-cut off ni ganito. Halika mami, nito ka. We're talking about cutting off friends. What? Cutting off friends. Cutting off friends? Yeah, oo. Kasi Okay. di ba may mga nagka-cut off talaga ng friends. And some people say, parang ay dapat hindi sila mag-cut off ng friends kasi magkababata sila, ganyan. Pero, ang akin lang is that hindi naman kasi natin alam kung ano ang nangyari sa friendship na meron sila. Kung gano'n ka nasaktan yung isa, or kung yung gano'n. So, parang ako, So we're talking about... not necessarily, pero, gusto mo. Huwag tayo mag-dap Ay, ng huwag name. mag-name. Sorry. Mag-dap ng So in general, I think it's okay. No, It's part yeah. of growing up. Yeah. Saka hindi rin, yun yung sabi ko. Kasi ako, anong hindi kami ako kinumabihan niya, parang sa utak ko in that time, kinat off ko na sila. Yun yung matagal ko na hindi nakakasama, parang my life continued naman together with Aye, with Jonel, parang tuloy-tuloy naman yung life ko, pero yun nga, life is a funny way of bringing us back to people na akala natin hindi na tayo magiging okay ulit. Sim. Diba? At ako, nung kumanda ako, na-realize ko din na minsan, kailangan natin lawakan yung yung pang-unawa natin. Tapos, magkamanda ka na talaga, iba-iba din yung yung Perspective mo in life. Ako dati, pag naiinip ako,
okay, hindi tayo magbabat, hindi mag-uusap. Pero ngayon, mag-uusap ko na lang na kung hindi man tayo maging okay, hindi mabigat naman sa part ko yung ano na, ako yung magdadala ng burden. Kung hindi naman na tayo magiging okay ulit, okay, we have to part with it. Pero wala nang anong mga drama, ganyan. True. Di ba? Chin. Ikaw ba, may mga na-cut off ka na bang pral? Ako, oo. Marami na rin sila, pero unti-unti silang bumabalik. Ako not necessarily naman na nag-cut off, pero parang when you grow older kasi, parang ang daming tao na more we age, parang unti-unti silang nawawala, parang hindi naman dahil inat na natin sila, hindi, ganun lang talaga yung life, parang naging busy sila, naging busy tayo. We always wish them the best in Yeah. their lives as well. We want them to live, just not at my table. Ay! Ngay! Na-under ka naman. At your car na lang. Di ba? Kasi yung sobrang nung naisip ko din na, parang yung present din talaga, may mga seasonal present din talaga. Ako na realize yan na parang, may mga present ako na kagaya, i-unyok nga, kasi Robin, hanggang kailan yan sila magiging, hindi tayo sure sa magiging takbo ng life. Oo, ang sure ako si mother hindi aalis dyan. Kahit na may mga seasonal friends lagi niya kasama sa bilyaran, sila ganito, sila ganyan. Akala mo, hindi ko nakita yung picture. Nakita ko, may selfie pa kayo. Ang pag kami, ayaw mo makipag-selfie. Pag mga lalaki, nakikipag-selfie. In-upload ba? Oo. ba? Balak ko makinig po. Salamat ka Gago. nakaban yung personal account mo. Di ba? Hindi naman sila Hindi man sila influencer. Sabagay. Pero I'm so happy na you found your people. Yung people naman. Ayan na, puro lalaki. Bakit? Oh. Ay, lalaki ka nga pala. Sorry. So, yun lang naman ang ating cutting off brand. Wala lang na kasi si Darla pa under. Hindi lang yung picture namin. Tapos may Oo nga. Sabi niya, Din ako dun. Kinlik ko talaga agad-agad. nireplyan ko niya, paalam! Ano na lang magiging ang mga nagbabalak na mag-cut off ng prank? I think if it's for your own good, if it's good for your mental health, then do it. If it's gonna be beneficial for your peace of mind, Exactly. go for it. Go for it. No one hindering you to do so kasi ikaw lang naman nakakaalam niyan. Exactly. Diba? At huwag kang matatakot kasi kung mawalan ka man ng kaibigan or may darating na tataktan ka ulit, lalokohin ka ulit, hindi ganun. Alam mo, pag tumanda kayo, naniniwala ako na hindi na natin kailangan ng sobrang daming kaibigan. Kailangan na lang natin yung May quality. common interest. Hindi na natin kailangan. Pag dati, gusto ko, marami akong kaibigan, yan. Pero, no, you only need a few na talagang, sa'yo. Chin. But anyway, hanggang dito lang naman. Ay, yun lang naman ang ating vlog for today. O, gusto ko mag-podcast kami ni Mother. Gusto nyo ba mag-podcast kami ni Mother Comment, 143. 143 na number, ganyan Comment 143 kung gusto nyo mag-podcast kami ni Mother ng kung ano-ano lang, di ba? Pag maraming 143, pag umabot, ha? Alam mo may gagawin tayong Kaya nga, gusto ko na yun. But anyway, dito lang muna kasi may lakad ako, inuundo na ako ni Mother. So, maalam muna at wala mo nang edit ng vlog. Galing! So, see you tomorrow, guys! Diba? Naka-lipstick ang bading. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na ito. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na! Yun lang.